So, kumusta kayo guys? Welcome guys sa aking YouTube channel. So, ito yung tanong na sasagutin natin. Sabi niya, magkano ang kailangang budget sa 55 square meter? Okay? So, ang estimate natin is structure lang ha. Magmula sa pundasyon, poste, biga, slab, at saka yung hagdan. Yun lang yung estimate natin. Yung hindi natin nabanggit, hindi kasali yun sa estimate natin. So, alamin natin yung mga pangunahing materialis na para dun sa structure. Okay? 55 square meter ang pinapa-estimate niya. Lalagyan natin to ng 12 poste o 12 na poste. Okay? Ibig sabihin, yung kulong puting niya is 12 rin, 12 rin. So, unahin natin estimate yung pundasyon ng mga poste o tinatawag na kulong puting. So, ang size ng kulong puting mo is 1 meter by 1 meter. Okay? Ang lalim nito, nakadepende sa lupa. Kung matigas na yung paghuhukay mo sa lalim na 1 meter, so pwede na yan. Ang ibubuhos natin ng kapal doon sa parilya mo, sa kapal ng kulong puting mo is 30 to 35 cm. Okay, residential to ha, 1 to 2 story. Ang poste mo, ang size niya is 20 cm by 20 cm. Okay? Ang magiging concrete volume mo rito sa kulong puting mo is 3.6 cubic meter. Okay? 3.6 cubic meter. So ito yung materialis na kailangan natin sa kulong puting. Unahin natin yung simento. Ang kailangan mo simento dito is 30 to 35 bag. Ang buhangin mo is 2.5 cubic to 3 cubic. Ang raba mo is 5 cubic. Ang bakal mo is 45 to 50 pieces na 12 mm. Okay, ang alambre mo kailangan mo dyan is 10 kilo. Okay, sa kulong na. Umpisa natin ang estimate sa mga poste. Okay? So, sa nasabi na, 12 kulong ang ilalagay mo dito sa 55 square meter. At ang size niya is 20 cm by 20 cm. Okay, dahil ang estimate natin hanggang slab lang, okay? Ang height nito ng slab mo is 5 meter. Okay, itong 5 meter mula na doon sa pundasyon ng poste mo, ibig sabihin sa hukay mo. So ang height ng slab mo magmula doon sa finish na flooring is 3 meter. Okay, pag nagkisame ka dyan, ang finish ng kisame mo is 2.7 to 2.8 meter. Okay, so 1 to 2 story, kailangan natin ng 8 pieces. Sa bawat poste, kailangan natin ng vertical na 8 pieces na 12 mm. Okay, at ang gagamitin natin na stirrup is 10 mm. Ang concrete volume mo niyan is 2.4 cubic meter. So, ito ang materialis na kailangan mo dyan. Okay, unahin natin yung simento is 23 bag to 27 bag. Okay, ang buhangin mo is 1.8 to 2.5 cubic meter. Okay, ang raba mo is 4 cubic. Ang bakal mo na 12 mm is 96 pieces. Ang 10 mm mo nagagamitin para sa ring niya, sa stirrup niya is 30 to 40 pieces. Ang alambre mo is 10 to 15 kilogram. Okay. Yung formworks natin, gamitin natin sa mga poste, formworks. Estimate natin dito is 25 pieces na plywood. Okay, 18 to 25 pieces na plywood ang kailangan mo dyan. Pwede kayong gumamit ng 1/2. Okay, na plywood. Okay, yung coco lumber mo, haluin mo na lang 2x2 at saka 2x3, 18 to 25 pieces na coco lumber. 65 to 75 pieces pala na coco lumber. Okay, yan yung kailangan mo dyan, 65 pieces to 75 pieces na coco lumber. Okay, sa puting tie beam natin, ito yung nagpapatibay sa pundasyon mo. Okay, itong puting tie beam. Kasi itong puting tie beam, ito yung magkukonekta sa lahat ng poste mo sa ilalim. So, para hindi siya gumalaw, pag gumalaw yung lupa, dahil may suporta na puting tie beam sa palibot, nagkukross pa yan sa gitna. So, ito yung nagpapatibay. Okay? Para sa 12 column. Okay, ang kabuang haba ng puting tie beam mo is 55
ang floor area mo is 55 square meter. Okay? So, ang magiging size ng puting tie beam mo rito is 20 cm by 30 cm. Okay? 20 cm yung base, tapos yung taas niya is 30 cm. Okay. Mga 45 to 55 meter ang haba ng puting tie beam mo. Okay, kailangan lang natin dito na 4 pieces na main bar. Okay, 4 pieces na main bar lang kailangan natin dito na 12 mm. Okay, ang stirrup natin is 10 mm. Ang spacing natin dito is 15 to 20 cm. Okay, ito yung concrete volume mo rito. 3 cubic ang concrete volume mo. Kailangan natin dyan ng simento na 28 bag to 32 bag. Ang sand natin is 2.5 to 3 cubic. Ang graba natin is 3.5 cubic to 4 cubic. Okay, ang 12 mm na gagamitin natin dito is 75 to 80 pieces na 12 mm. Ang stirrup natin is 35 to 45 pieces. Ang tie wire natin is 15 kg. Okay guys, mamaya pagsasamahan natin to kung ilan talaga magagamit mo na simento, yung total na simento, na bakal, na buhangin, na graba. Pagsamahin natin mamaya to sa summary. Okay. So isunod natin guys yung floor beam. Ito yung biga sa taas. Ito naman yung magsasalo na biga para doon sa slab mo. So ito yung nagpapatibay ng slab mo. Kasi yung slab, pag nilalagyan mo yan sa gitna ng bigat, hinihila niya yung beam sa gilid, sa apat na magkabilang gilid. Kaya dapat mas matibay yan. Okay? Dahil yung puwersa niyan, pag sa gitna ng slab mo, maglalagay ka ng load, ang hihilain niya mga biga, palibot. Ilalagyan ng, magbibigay siya ng force sa gitna, yung load na yon. So, dapat matibay din yung biga mo. Okay? So, isunod natin yung floor beam guys. Pero bago natin isunod ito, inanyayahan ko yung mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Libre naman po lahat yan. Kung gusto nyo pa-estimate, tumatanggap rin ako ng donation via Super Thanks. Pindutin nyo yung thanks sa baba, dyan sa YouTube application nyo. Gagay kayo kung paano kayo makadonate sa akin. So, ito na yung floor beam. Ang kabuong haba nito is mga 50 meters. Okay? Ang size niya, parehas lang din sa puting tie beam. Okay? 20 cm by 30 cm. Dito, 6 pieces na min bar yung gagamitin natin. Kanina sa baba, 4 lang. 4 na min bar. Ito, 6 pieces na 12 mm. Okay? Ang spacing mo dyan is doon sa malapit sa poste, ang spacing mo dyan is 10 mm, tapos 15 mm. Yan. Mas maigsi dapat yung spacing mo doon sa malapit sa poste kasi yan yung nagpapatibay na suporta sa poste at sa beam mo. Okay. So ayan. Ang concrete volume mo dyan is 3 cubic. Okay. Ang kailangan mo simento dyan is 28 to 32 bag, 2.5 to 3 cubic na buhangin, 3.5 to 4 cubic na graba. Okay, 90 pieces to 100 pieces na 12 mm ang kailangan mo. Tapos yung stirrup mo is 50 pieces. Tie wire mo is 15 kg. Okay, yung formworks natin. Kanina doon sa puting tie beam, hindi tayo gumamit ng formworks. Yung hukay na lang yung gagamitin yung formworks. Dito, kailangan tayo dito ng formworks. Diyan sa mga biga. Okay, ang plywood natin is 18 to 25 pieces. Kuko lumber natin is 70 to 80 pieces. Okay, sa slab na tayo. Okay, 55 square meter ang i-slab natin. Ang kapal ng slab natin is 4 inches. O 10 cm. Gagamit tayo ng 10 mm na bakal. Okay? 10 mm na bakal. Para dan sa second floor na slab mo. Ang concrete volume mo dyan is 5.5 cubic. So, kailangan natin dyan ng simento na 50. Okay? 50 to 60 bag na simento. Okay? Yung buhangin natin is 5 cubic. Yung graba natin is 8 cubic. Yung 10 mm natin is tansyahin natin dyan, mga 95 to 130 pieces na 10 mm. Okay, ang tie wire natin, yung alambre is 18 kg. Okay, ang formworks natin,
na kailangan dyan sa slab is gagamit tayo ng plywood na 1/2, 25 to 30 pieces na plywood. Okay? 100 to 130 pieces na kuko lumber. So kung may scaffolding mas maganda para makatipid kayo sa kuko lumber. Okay. Ito na yung summary natin, guys. Okay? Ang summary natin paghalo-haloin na natin yung pagsamasamahin na natin yung lahat kanina nabanggit. Okay? Summary natin, semento natin 179 pieces bag na semento. So 46,540 yan. Ang 12 mm natin na bakal is 314 pieces. So 72,220 yan. Ang 10 mm natin is 290 pieces. So 43,500 yan. Ang buhangin natin 16 cubic is 18,150. Yung graba natin is 25 cubic. So 32,500. Plywood natin na 60 pieces, 35,750. Yung kuko lumber natin na 265 pieces is 31,800. Yung alambre natin is 6,480. 72 kilogram yan. Yung hagdan natin, budgetan natin dyan ng 35,000 yung hagdan. Hindi na natin isa-isahin yung mga bakal na gagamitin dyan, yung semento. Presyohan na lang natin. Mahaba pa yung video natin kung isa-isahin natin kasi mahirap calculate yan. Kasi yung bakal natin, pag yung nabibend-bend, so medyo matagal tayo pag in-estimate natin yan. So yan, ito ang kailangang budget mo sa structure sa 55 square meter na may poste na 12 kulong puting din. Okay? So ito yung kailangang budget, 321,940. Okay, malaki-laki kasing bahay ito. 55 square meter. So ayan, 321,940. Okay guys? So ayan, nabigyan kita ng idea kung magkano kailangan mong budget sa structure. Okay? So medyo malaki-laki pang budget mo. Kailangan kasi structure pa lang to. So ayan, kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo guys. At kung may time ako, sasagutin ko yan. Isa-isahin natin yung pag-estimate niyan. Okay? So kung mayroon kayong donation, again, tumatanggap ako ng donation via Super Thanks. So ayan, salamat sa panonood nyo. Salamat sa pag-subscribe, sa pag-like. O kung may comment, comment lang kayo. Okay?